At sino ba naman ang hindi matatakam dito na napaka-creamy nga naman yung palaman at dagdagan pa ito ng makapal na pinaka-best ng ating braso de Mercedes kaya tsamba. Una ay inihanda ko na yung aking tray na gagamitin at ito'y binaniyahan ko ng shortening or di kaya mantika, pwede din. At may sizes ito na 11 by 15 by 1. At nilagyan ng parchment paper at isit aside ko muna yan. So dito mayroon na akong nakaready na 10 peraso ng egg whites at mula ito sa large na itlog. Lagyan ko ito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. At ito yung gagamitin ko yung bago nating Paris Smith stand mixer. Ang kagandahan din dito ay hindi ito mag-uga-uga habang ito'y gumagana kasi may rubber yung ilalim. At nilagay ko ito sa 9 spin. At ang bilis niya lang napasmooth yung ating mirang kaya unti-unti ko nang ilagay yung 1/2 cup na white sugar plus 2 tablespoon. Yung ating Paris Smith na stand mixer na ito ga ay dito ko lang yan nabili sa online. At mura lang naman to, bali afford lang natin. At nang naubos ko nang nailagay lahat yung aking asukal ay sunod kong ilagay yung 2 tablespoon na cornstarch. At pagkatapos inilipat ko ito sa pinaka-high speed na number 10. At ang bilis lang talaga nakuha niya yung gusto nating consistency ng ating mirang, yung medium stiff peaks. At kung bet mo yung stand mixer natin ga, ilagay ko lang sa ibaba yung link kung saan ko ito nabili. At agad na natin itong ilipat o ilagay sa ating naka-prepare na nahulmahan. At sa puntong ito, kailangan ay nakapag-preheat na tayo ng ating oven. Kasi pagkatapos natin itong ma-flatten, ay kailangan isa lang na natin ito agad. At i-bake ito sa may 160 degrees Celsius yung init ng oven sa loob ng 25 minutes. At ito'y palamigin ko lang muna bago ko tanggalin sa kanyang hulmahan. So ito na yung ating palaman. Gagamit ako ng 10 piraso ng egg yolk at mula ito sa large na itlog. Lagyan ko ito ng isang lata or 390 grams ng condensed milk. At pagkatapos ko itong haluin ay kudkuran ko ito ng lemon zest. At pwede naman gumamit dito ng vanilla essence. At ito yakin ng isa lang at lutuin ko ito sa mahina lang ng init ng aking induction cooker. At ito'y haluin ko hanggang sa ito'y lumapot. Patuloy lang talaga itong haluin, huwag lang tigilan sa paghalo hanggang sa maging ganito na siya kalapot. And then patayin ko na yung init ng aking kalan at ilagay ko yung 2 tablespoon na butter. At ito'y haluin lang para matunaw at ilipat ko ito sa ating bowl. At ito'y palamigin lang natin. At i-cream ko lang ito gagamit yung ating hand mixer para ito'y kuminis at maging smooth talaga. At malamig na yung ating pinaka-best, ay tanggalin lang natin ito ng padahan-dahan dito sa hulmahan. At ang technique ko talaga dito ga para hindi mag-flat, hindi mag-shrink, ay pag natapos na yung 25 minutes ko sa loob ng oven, yung ating Brazos de Mercedes best, ay hinayaan ko muna yan ng mga 5 minuto bago ko kinuha sa oven. At magdas ako dito sa ibabaw ng powdered sugar at gumamit ako ng katsa or yung ating flour cloth at tanggalin lang natin ng padahan-dahan yung kanyang parchment paper. Masilan din lutuin yung ating Braso de Mercedes na ito. Lalo na pag hindi mo kabisado yung init, yung time, kailangan ay sa pagluto dito kabisaduhin mo yung init ng oven mo. Depende din kasi yan sa gamit natin na oven. Pero dito sa gamit ko na oven, sa pagluto ko dito ng ating Braso de Mercedes, yung pinaka-best na ito ay pang chiffon cake lang na temperature na 160 degrees Celsius lang. Kasi ito yung kabisado ko, na perfect talaga yung aking Braso de Mercedes sa aking temperature at sa time baking ko. At kung gamay mo talaga ito na kabisado mo na talaga yung iyong oven, ay wala nang kapalpak-palpak yung gawa mo. Pwede ka na ditong magnegosyo.